Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga, binibining bintulan. Okay, bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayon, maaari ba kayong tumayo para sa ating panalangin? Rafael, can you lead the prayer? Our Father in heaven, Hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. So, magandang umaga ulit. Okay, so, bago kayo umupo, pakipulot lahat ng kalat sa ilalim at paki-arrange yung wall nyo. Tapos na? Okay, very good. So, meron bang lumiban sa klase ngayon? Wala po. Okay. Now, bago tayo magsimula, magbalik-aral muna tayo. Ano ang natutunan nyo na nakaraang linggo? Tungkol sa maikling kwento. Okay, very good. So, sino ang makapagbigay ng kahulugan ng maikling kwento? Ano? Okay, sunod. Tauhan. Sunod. Magay. Sunod. Tagpuan. Okay, very good. So now, bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayon ay meron akong ibibigay na dalawang sobre. Sa loob ng sobre ay meron akong piraso ng dalawang pictures. Pagkatapos niyan ay idikit nyo sa isang papel at ibigay nyo sa akin. Okay? So, gusto ko bumuo kayo ng dalawang pangkat. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, group 1 is group 2. Okay guys, dali guys. Yeah. Makakila ko nun. Ako yung pili-pili. Kita mo. Turo mo nun. Pictures lang ni Matching. Darius. Maka. Dahil na siya ipapilit sa Leo. Nagtama na siya. Hindi yung nalaging. Ano ka ba yun? Kung sino yung mauna, may bibigyan ko na 10 puntos. Ala? One minute left.
Ten, nine, eight, seven, six. So, saan ni group? Group 1. Group 1. Okay. Ano to? Anong pangalawa ay si? Pagong. Okay. So, ngayon, ating pag-aralan ang pamagatang si Matsing at si Pagong. Si Pagong at si Matsing. Okay. Ha? Okay, pakibasa. Pakibasa lahat. Si Pagong At si Matsing. Isang araw, namasyal ang magkaibigan Pagong at si Matsing. May nakita silang puno ng saging, kaya nagtulungan sila upang mapunta sa lupa ang puno ng saging. Dahil sa kanilang pagtulungan, nakuha nila ang puno ng saging ni Matsing. Ang mataas na bahagi dahil may bunga ito. Si Pagong kinuha niya ang ibabang bahagi ng puno. Nakalipas ang ilang buwan, nakita na naman ang magkakaibigan. Humingi ng tulong si Pagong kay Matsing na aangyatin ang mga bunga ng kanyang saging. Inakyat ni Matsing ang puno at kinain niya ang mga bunga nito. Galit na galit si Pagong kay Matsing, kaya nalagyan niya ng magalit ang puno ng saging. Nagalit si Matsing kay Pagong, kaya tinapon ni Matsing si Pagong sa tubig. Ang hindi alam ni Matsing at gusto ni Pagong ang tubig. So, ngayon, sino ang matalik na magkaibigan? Riam. Sino ang magtalik na magkaibigan sa binasa mong pabula? Ikaw, Tel. Si Pagong at si Matsing. Okay. Anong klaseng kaibigan si Pagong? Ikaw. Ano namang klaseng kaibigan si Matsing? Madamo. Okay, very good. So now, alam niyo ba ang iba't ibang bahagi ng elemento ng maikling kwento? Okay. So now, ating tuklasin ang kahulugan ng iba't ibang elemento ng maikling kwento. Mga elemento ng maikling kwento. First ay ang tauhan. Dito nakasalalay ang kawilihan ng mambabasa. Dito rin
kadalasang pinapakilala ang iba sa mga tauhan. So, mga tauhan ay sa binasa pabula, Si Pagong. So, ay, tagpuan. Nakasaad ang lugar na napangyarihan ng mga aksyon o mga insidente. Ganon din ang panahon kung kailan naganap ang kwento. Pangatlo ay ang banghay. Banghay, pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. May 5 bahagi ang banghay. Una, ang panimulang pangyayari. Makibasa, Riam. Panimulang pangyayari ay ang elemento ng banghay na nagpapakita Nagpakilala ng mga tauhan at hapuan ng kwento. Pakibasa, Aliyah. Pataas na aksyon. Ang elemento ng banghay na nagpapakita ng pagtindi o pataas ng galaw o kilos ng mga tauhan na maaaring mauwi sa sukdulan. Ang sunod naman ay ang sukdulan. Pakibasa, Tiffany. Sa sukdulan, ang elemento ng banghay na nagpapakita ng mataas na bahagi ng Sunod, ng kapanabikan ng maaaring magunang sa pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Susunod naman ay ang pababang aksyon. Pakibasa, Cristel. Nakakakita ng kaunting-unting paglilinaw ng mga pangyayari na nasisilbing o diyan o sinyalis na ang aksyon ng tauhan ay unti-unti nang bumababa at nagbibigay daan para sa pagkatapos ng kwento. Okay, susunod naman ay ang wakas at katapusan. Pakibasa, Rafael. Ang elemento na naglalahad ng kahinatnan ng pangunahing tauhan ayon sa mga pangyayari sa kwento o aksang binasa. Okay, ang pang-apat ng kahulugan ng elemento ay ang kaisipan. Pakibasa, Tere. Yeah, ang kaisipan. Okay. Ang paglima naman ay tunggalian. Pakibasa. May 4 na uri tao laban sa tao laban sa kapaligiran, tao laban sa lipunan, tao laban sa kapaligiran o kalikasan. Okay, ang pang-anim ay paksang diwa. Pinakakaluluwa na maikling kwento, kaisipan, mensahe ng kwento. Ang pang-pito naman ay ang suliranin, problemang haharapin ng tauhan. So, next naman ay, nakoy pangutanan ninyo. So, anong pamagat ang nabasang pabula? Sa nakaraang atong gikuan ganina. Si Pagong at si Maxine! Sunod, magkano-ano si Pagong at si Maxine? Magkaibigan! Paano hinati ni Pagong at si Maxine ang puno? Puno ng saging. Yung saan ito nila pagtunga? Yung saan ito nila pagtunga? Si Pagong
Si Pagong kay iyang giputol. Pinutol ang Puno. puno sa Saging. Nati na Paano? Giyon sa Manila pagtunga. Ang kakabang matsin ko. Ang kamatsin kay nasa ibaba ng bagi. Ang kakabang kay nasa... Wrong. Oh? Sure. Okay. Ang paano nila natin ang saging? So, kapagong is ang ibabaw. pagkasig naman. Ang kamatsing naman ay ang sa ubos. Kamatsing tigatong unso yan. Pagong tigatong kwan. So, next ay anong nakita ni Pagong habang nangilibot sila sa kagubatan? Okay, very good. Anong magandang aral ang napakaloob sa pagulang na basa? Saman. Hindi na siya Bisaya. Unsa ang pinakamagandang aral na napakaloob ng sa pagulang na basa? Huwag madamot. Okay, very good. So now, para malaman ko kung may natutunan ba kayo sa ating aral ngayon, ay meron akong ibibigay na question and answer. Okay, Wala din na papel. Ito, kailangan mo ibasa ko mo. Maghihanda lahat ng papel at lapis. Okay, bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sagutan ang lahat ng ito. Basahin ng mabuti ang bawat tanong at bigyan ng letra ng tamang sagot. Okay, tapos na ba? Tapos na. Okay, pakipasa. Si teacher lang mag-check nito. Okay, so ngayon, sasagutan natin. So, tama ba yung sinagot niyo? Okay. Ano ang hayop na nabanggit sa kwentong napakinggan? Si. Letter? Si. Okay,
Sino ang tuso at palabiro ng dalawang matalik na magkaibigan? Si Maxine! Si? Maxine! Okay. Pang-apat, anong parte ng saging ang nakuha ni Pagong? May ugat. May ugat. Bunga. May bunga. Number 5, pang-5. Paano nalagaan ng dalawa ang kanilang tinanim? A. Diniligan nila ang kanilang tinanim at nilagyan ng pataba ng lupa. B. Ibinilibad nila ito sa araw at biniligan. C. Kinausap at kinakantahan nila ito. D. Diniligan nila ito at pinapakain. Letter A. Number 6. Ano ang nangyari sa tinanim ni Matsing pagkatapos ng isang linggo? Lalanta. Lalanta. A. Lumusog. B. Nalanta. D. B. Bumunga. Bumunga. B. Lalanta. Bumunga. Matsing man. Lalanta. B. Okay. Lalanta. Letter B. Ano ang pinangako ni Matsing kay Pagong? A. Siya ang akyat ng puno at laglagan na lamang niya ng saging si Pagong. B. Siya ang magbabantay ng nakuhang saging ni Pagong. C. Siya ang sasalo habang si Pagong ang kukuha ng saging. D. Siya ang aakyat ng puno at si Pagong naman ay sasalo ng bunga ng saging. D. Letter D. Anong pinangako ni Matsing kay Pagong? D. Letter D. A? Ay, B? D. Siya ang akyat. Letter D. So, number 8. So, anong klaseng kaibigan si Pagong? Mabiro. B. Matulungin at matalino. C. Mabuti at matulungin. D. Mayayain at tahimik. Mabuti at matulungin. Okay, letter C. Letter C. Ang mga sumusunod na ano ang mga sumusunod na naisip ng paraan kung paano nagaganti si Matsing kay Pagong? Maliban sa A. Tatatarin ng pino-pino si Pagong. B. Pakain sa ahas si Pagong. C. Itapon sa dalampasigan si Pagong. D. Sunugin na lamang si Pagong. C. Saan mo C. tinutupad? Tapon. Tapon. Saan itapon? Dalampasigan. Okay, so number 10. Number 10, last number. Bakit nagkaramdam ng lungkot si Matsing matapos malamang marunong lumangoy si Pagong? A. Dahil hindi siya nakaganti kay Pagong. B. Dahil hindi nalunod si Pagong at namatay. C. Dahil iniwan siya ng kanyang matalik na kaibigan. D. Dahil naloko siya ng kanyang kaibigan. D. Ano, bakit nakaramdam ng lungkot si Matsing kay Matsing matapos malamang marunong lumangoy? Letter C. Sunod naman ay last activity. Para malaman ko kung meron pa kayong natutunan. So ngayon, gumawa ulit ng papel at okay, meron kayong 10 minuto para sagutan. Copy and answer. So,
Tukoyin kung anong elemento ang may kwento ang sumusunod. Okay, tapos na ba? Tapos. Tapos na po. Very good. So, pakipasa lahat ng papel. So, sasagutan natin ito. So, tukuyin kung anong elemento ang maikling kwento ang sumusunod. Piliin ang tamang sagot sa kahon. Isulat ang sagot sa papel. Tauhan, banghay, tagpuan, kaisipan, paksang diwa, suliranin, tunggalian. Number 1. Ito ay tumutukoy sa mga paunahin ng kwento. Tauhan. 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 Sagot to. Ito ay tumutukoy sa mga paunahin ng kwento. Tagpuan. Tauhan. Tauhan. Number 2. Ito ay tumutukoy kung saan nagaganap ang kwento. Tagpuan. Good. Ito ay tumutukoy sa pagkasusunod ng mga pangyayari sa kwento. Okay, very good. Ito ay ang mensahe ng maikling kwento sa mambabasa. Ano? Isipan. Okay. Number 5. Ito ay tumutukoy sa problemang ikinaharap ng tauhan ng kwento. Suliranin. Okay. Very good. Number 6. Ito ay maaaring tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, o tao laban sa kalikasan. Baksang diwa. Baksang diwa. Tunggalian. Number 7. Ito ay pinakaluluwa ng kwento. Baksang diwa. Paksang diwa. Okay, very good. Nadyo mo napatunan. So, Wala po bang assignments, ma'am? yes, maghatag ko kay suwat ni sa isuwat ni siya sa inyong notebook. Then, ipas ni siya. Ipas ni siya. Ugma. Oh. Naa. So, assignment. Maghanap o magsaliksik ng maikling kwento at suriin ito gamit ang mga elemento ng maikling kwento. Kung sa ganito, ang kuan gani ang mga kuan sa elemento ng elemento ng maikling kwento. Ito? Tauhan, tagpuan. Tauhan, tagpuan, banghay. Kaisipan, suliranin, Baksang diwa. Baksang diwa. tunggalian, Baksang diwa. Okay, so mao na siya. Maghanap kayo ng maikling kwento at suriin ito gamit ang katong mga elemento ng maikling kwento. Okay, so please all stand up for our closing prayer. Liam, can you lead the prayer? Ayan, punta ka sa harap. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Angel of God, my guardian angel, Home is God to make me near. Ever this day may have my son to love and God, to rule and God. Amen. And Father, the Son, and Holy Spirit. Amen. Okay, paalam. Paalam po, binibining pintulan. So, I hope na meron kayong natutunan sa klase natin ngayon. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa pagtulong.